Eto, hindi na po nakatiis. Sinagot na po ng isa sa prosecutor doon sa 11 membro ng prosecutor na magharap doon sa impeachment trial laban kay Sara Duterte ang petisyon ng mga abogado ni Duterte sa Supreme Court. Ito po yung sa katauhan ni Congresswoman Jinky, Luistro ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Batangas. At sinabi niyang ito'y pinag-aralan. Taliwas dun sa petisyon sa Supreme Court ng mga abogado ni Duterte na ito raw ay unconstitutional. Ito po ang paliwanag ng magaling na abogado at mambabatas. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. So maliwanag, Bunsod nito, umaasa ang House Impeachment Prosecutor na i-dismiss ng Supreme Court ang petisyong nais ipahinto ang impeachment trial. Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Samantala, naniniwala naman ang kongresista na dapat umupo at mag-usap-usap na ang mga senador bilang isang collegial body. Ito ay dahil hindi maaaring magdesisyong mag-isa Senate President Francis Chis Escudero kaugnay ng usapin ng impeachment. With all due respect kay Senate President, kahit siya man po ay mahihirapang mag-decide on his own sapagkat hindi po pwede mag-decide mag-isa. He needs to solicit the decision of his fellow senators. So, bagaman may sulat si Senator Pimentel, bagaman meron ng petition for mandamus to compel the Senate to convene as an impeachment court, at the end of the day, it will be the collegial decision of the Senate. Ayun. So, yan po ang maliwanag. Si Congresswoman Jinky Luistro ng lalawigan ng Batangas. So, malinaw yan. Hindi daw dapat si Escudero lang mag-decide, dapat yung buong Senado o yung mga ibang membro ng Senado ang mag-usap-usap dahil nga ho dito sa isyong ito. At yung maganda yung sagot doon ni Congresswoman Luistro na naniniwala siyang hindi ito kakatigan ng Korte Suprema. Kung yung bago nita, kamakalawa ay nag-file ng petisyon ang kampo ni Sara Duterte, yung kanyang mga abogado, at kinu-question ang constitutionality ng impeachment against Sara Duterte. Kinu-question nila at illegal daw, wala daw basihan yung proseso. Ay, naku, nagkakamali sila dyan. May proseso. Hindi kaya nga pumirma yung 212 dahil sila yung complainant, sila yung nag-endorse ng kaso. At sabi nga dito ni Congresswoman, pinag-aralan yan. At sa amin ang galing yan. Yung mga ebidensya sa article of impeachment, ay yan ang galing sa Kongreso. Yan ang pinapalabas ni Congresswoman. Totoo yun. Kasi yung pumutok dun sa confidential fund at saka yung mga perang hindi may paliwanag ay sa public hearing ng Blue Ribbon Committee. Good Government and Public Accountability o Blue Ribbon ng Kongreso. Dun po pumutok yan . Diyan po nagkaroon ng takot-takot na drama dahil biglang mga nagkakasakit, nag-hospital yung mga staff ni Vice President. At nag-expose din yung mga undersecretary ng DepEd na sila tumatanggap ng 50,000 pesos na galing sa Office of the Vice President Secretary na parang suhol. 9 months, 50,000 each. Di ba? Yan po. So, hindi yan minadali, hindi ho yan sinasabing labag dahil ang Kongreso nakadiscover ng ebidensya. Kaya sila rin ang napakadali na nagdesisyon na ipasa ang article of impeachment dahil sila yung complainant, sila nakadiscover ng mga ebidensya. Taliwas sa paniniwala ng kampo ni Sara Duterte. Kaya sila nagpetisyon before Supreme Court at humihiling sila ng temporary restraining order. Hindi pa nga nagsisimula, gusto na ipatigil. Yun ang purpose dun . Hindi pa nagsisimula ang trial, meron lang kagad request ang kampo ni Sara Duterte na itigil. Temporary restraining order ang hinihiling nila . Kaya ang sabi ngayon itong abogado ay hindi maniniwala kaming kakatigil sila ng Supreme Court. Dahil trabaho ng Senado at Kongreso ang impeachment proseso. So anyway, karapatan ng kampo ni Duterte magpunta ng Supreme Court, pero
Ako man, sa aking personal opinion at analysis sa isyong ito, mahirap pang makuha nila ang Supreme Court yan kasi hindi makikialam dahil iiwasan ng Supreme Court ang constitutional crisis. Magkakaroon tayo ng constitutional crisis pag pinakailaman, diniktahan o kung ano mang gagawin ng Korte Suprema sa ating mga legislator o Philippine Congress. Kaya hindi nila gagawin yun. Hindi sila magpapadala siguro sa sektor na may mga ibang layunin. Okay? So, antabayan natin. Magiging neutral ako ang tingin ko. Kaya nga timbangan ng katarungan. Ang Padre Paura, kung saan nandoon ng Supreme Court, timbangan ng katarungan. So, maninimbang lang sila dyan. Pero hindi sila manghihimasok sa trabaho ng mga legislator. Okay? Kasi bakit mo iti-TRO ang impeachment process? Yan ay obligasyon ng Senado at Kongreso na silang inuutusan na magtalakay, maging court, mag-impeachment court, mag-trial sa mga kasong impeachment or article of impeachment laban sa mga impeachable official. Ayan. President, Vice President, Chief Justice, mga Associate Justice, Chairman ng COMELEC, mga Commissioner ng COMELEC, Chairman ng Civil Service Commission, Chairman ng Commission on Audit, Office of the Ombudsman. Yan po yung mga constitutional body na nakapaloob sa saligang batas na impeachable official. At ang mag-i-impeach sa kanila, Kongreso at Senado, hindi Korte Suprema, hindi ang Executive Department. Kaya yung separation of power, lagi kong pinaulit-ulit na sinasabi dito para maintindihan ninyo, hindi sila pwedeng magsapawan, hindi sila pwedeng magdiktahan, pero pwede sila mag-usap, mag-coordinate. Hanggang doon lang yon. Pero hindi magsasapawan sa isa't isa dahil magkakaroon niya ng constitutional crisis pag sila'y nagsapawan. Ay saan tayo pupunta kung mayroong crisis? Ay Supreme Court, the higher court of the land. Yan ang nag-evaluate, yan ang nagde-decide, yan ang magsasabi kung constitutional or unconstitutional ang batas na ginawa at pagpapatupad ng batas. Yun ho ang trabaho bilang parang arbiter, parang sila ho yung the higher court of the land. Kaya pagka nagkaroon ng constitutional crisis, wala na tayong pupuntahan. May problema malaki ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Kaya iiwasan nila yan. Irerespeto ng Senado ang Supreme Court, irerespeto ng Malacanang Executive Department ang Korte, irerespeto rin ng Korte ang Congress, Senate at Malacanang kung sila'y nakakasunod at naaayon sa batas ang mga ginagawa. Okay? Yun ang mga nagpipetisyon, trabaho lang nila yun. Trabaho ng abogado, hanap buhay ng abogado yan eh. Magpetisyon na magpetisyon kung kinakailangan, kung sila mayroong mga kliyente na nangangailangan ng tulong. Ganun po yan. So, trabaho lang yan. Don't panic. Hindi po mawawala yan. Ang Senado ang magde-decide kung guilty or not guilty si Sara Duterte. Hindi Kongreso. Tapos na sa Kongreso. Na-impeach na sa Kongreso. Sa trial, after trial, ang mga senador, judges, ang silang magde-decide kung guilty or not guilty. Hindi Malacanang, hindi ang Kongreso, hindi ang judicial body, hindi ang media, hindi ang mga vlogger, kung hindi ang mga senador judge. Kaya hintay natin. Masyado nga lang matagal. Ayaw ko kanihintay nila. Ang bagal kumilos ng Senado kasi. Please like, share ang video ito. At subscribe kung hindi pa.